Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin mo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So happy Sunday po sa inyong lahat. And then of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang sumusuporta dito sa Mama Sam Vlog. Maraming salamat sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko araw-araw, lagi-lagi. Sa inyong lahat po, maraming salamat and God bless you and more power sa pagbisita nyo dito sa Mama Sam Vlog. And then, of course, gusto ko rin mag-hello kay Christine Ann Perez na sana naman ay okay na okay siya. And then, of course, God bless you. So, eto na, marami akong chikang hinanda sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin today. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika para sa unang chika. Mama Sam, anong masasabi mo sa winners ng swimsuit competition dito sa Miss Earth 2024, Miss Earth Philippines, na ang mga nagwagi ay para sa bronze ay si Sam Samara ng Makati, and then sa silver naman ay si Ira Patricia Malaluan ng Batangas City. And then of course, para sa gold medal naman, ang nakapag-uwi niyan ay si Hyra Inutan Apleche ng Davao del Sur. So, ang masasabi ko, bongga talaga ang Miss Earth. So, alam naman natin ang Miss Earth ay talaga namang matindi ang labanan ng mga girls dito at talagang salang-sala talaga yung mga nananalo sa kanila, at sa bawat challenge talaga ng ipinapakita sa mga kandidata ay talaga naman yung mga kandidata ay laging palaban. Pero ang masasabi ko, syempre congratulations sa mga nanalo kagabi para sa swimsuit competition nila. Ang kanilang coronation night ay magaganap na sa May 11. So yan guys, abangan natin ang coronation ng Miss Earth 2024, Miss Earth Philippines po. So yan, kung saan nandiyan din ang mga reigning queen ng Miss Earth International. So yan, kaya bongga talaga ang Miss Earth, no? And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, the Queen from Bohol, Karen Galman, and Pauline Amelex. Tingin mo, Mama Sam, dapat pa ba silang sumali sa Miss Universe Philippines sa mga susunod na taon? To be honest, ako si Karen Galman, isa to sa mga talagang favorite kong beauty queen na nanalo ng Miss Intercontinental noong 2018. Sobrang happy ako for Karen Galman, and then nakita naman natin yung beauty talaga ni Karen ay kakaiba, sobrang panalo. Kung maisipan niyang sumali in the future, why not, di ba? Pero ang feeling ko hindi na, kasi parang magfo-focus na yan dyan sa family niya, masaya ang buhay ni Karen Galman, and then bakit na pabibigyan ng headache yung sarili niya para sa competition? Isa na siyang reyna, di ba? Pero kung may iisipan niya, why not? Malay mo, maglaraduta siya from Intercontinental to Universe rather. Kasi yung ganda na meron din si Karen Galman, kakaiba din, di ba? So, abangan natin in the future, pero tulad na sinabi ko, for now, I think hindi niya pa maiisip yan. And then, si Pauline Amelex naman, to be honest, ako para sa akin, happy na ako sa narating ni Pauline na naging first runner-up siya sa Miss Supranational. Sayang nga hindi niya pa nakuha yung corona. Pero Pauline Amelex, she did well na, she did the best. Ngayon, kung may isipan niya sumali next year, why not, di ba? Pero ako, sa akin, siguro happy na ako na talagang nailaban na ni Pauline yung sarili niya sa Miss Universe Philippines ng 3 beses, and then naipakita niya na yung galing niya, walang mali sa diskarte niya, walang problema sa galing niya. Kumbaga siguro kung destiny niya talaga. But para sa akin, happy na ako na naging supranational siya. So iba talaga ang ganda ng mga taga Bohol, at napatunayan na yan ni Karen Galman at saka ni Pauline Amelex. So mabuhay sila. Para sa akin, winner na, di ba? And then of course, para sa sumunod natin chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Miss Earth
ng Ecuador na si Catherine Spin, at saka sa supranational ngayon na nababalitaan na sasalit, supranational winner 2015 na si Estefania, nasasalit daw Mama Sam sa Miss Universe. So, pukpukan to ng mga reyna. So, hindi lang si Antonio Forsyth ang nag-attempt na sumali sa isang beauty pageant. So, alam naman natin na isa na siyang reyna, pero alam mo yun, nag-try siya na sumali sa Miss Universe. Ngayon nga, nasundan at na-inspired sila Miss Earth 2016 na si Catherine Spin ng Ecuador, and then ito nga ngayon si Estefania ng Supranational 2015. Ako, para sa akin, okay lang yan, kasi kung ayun yung gusto talaga at ayun yung goal nila sa buhay, na gusto nila i-try ang Miss Universe. Pero syempre risky to, kasi tulad na nung nangyari kay Antonia, reyna ka na and then sumali uli. Pero wala namang masama, di ba? Kasi kung may gusto silang gawin at gamitin yung platform na Miss Universe Philippines, di go ahead, enjoy the moment, di ba? But for me, medyo mahihirapan to, kasi syempre, di ba, parang reyna ka na, isusugal mo uli yung corona mo para sa isang beauty pageant, and then hindi natin alam kung mananalo ka ba dyan sa national pageant o hindi. Pero syempre, dahil nga reyna na sila, gagawin nila ang kanilang makakaya. So, hindi imposible na meet sila sa Miss Universe, and then tignan natin kung sino ang makakatapat nila sa Philippines, di ba? So, yun. So, I'm so excited. So, reyna to reyna ang labanan. So, congratulations ngayon pa lang, and good luck, di ba? So, yun, good luck natin sila. Kasi, syempre, ito ay pangarap nila at ito yung gusto nilang gawin sa laban nila. So, tingnan natin kung ano ang mangyayari in the future, kung sila ba ay magiging isang officially candidates ng Miss Universe, and then magandang bakbakan to sa Miss Universe 2024. Diba? So, yun. May Miss Earth, may Miss Supranational, may Miss World, wala pa ba? At merong Miss International. Sa Miss International, ang daming sumasali, di ba? Andiyo dyan sa iba't ibang bansa. And then kahit sa atin, Diyos ko, 3 reyna ang mula sa iba't ibang international pageant ang nagsisisalihan ngayon. Andiyo dyan si Cebu, na talaga naman masasabi natin, Intercontinental second runner-up, di ba? Andiyo dyan din ang first runner-up ng Miss Intercontinental na si Christy Magari. And then andiyo dyan din si tawag dito, Atisa Manalo na first runner-up sa Miss International. And then, of course, andyan din si Laguna na naging title holder sa international pageant. And si Pampanga, Miss Eco International. So, kanino kayo mapupunta ang koroda ng Miss Universe Philippines? Sa akin. Charot. So, hindi ko alam. So, yun yung aabangan natin sa May 22 para pantapat natin sa mga ibang kandidata na lalahok dito sa Miss Universe. Oh my God, exciting to. And then, my God, sa Manila, 3 reyna ang nandiyan, Mama Sam. Nandiyan si Arbony, Miss Universe 2022. And then, nandiyan din si Shayness Palacio na Miss Universe 2023, at saka ang reigning Miss Earth. Anong masasabi mo? Bakit, Mama Sam, nagpupuntahan ang mga reyna sa ating bansa? Dahil powerhouse tayo. Dahil maraming opportunity sa Philippines na pwede nilang magawa. Alam mo yon, na bukod do sa advocacy nila, maitulak nila yung advocacy nila. And then, of course, maraming opportunity. Like, example, pwede silang pumasok sa showbiz, pwede silang maging model, pwede silang maging host. Ang importante ay kinikilala nila ang ating bansa na isa sa mga pinakamagandang bansa sa mga napuntahan ng mga reynang to. And then, honor natin yon, di ba? Na mabisita tayo ng mga reynang to and makita nila ang galing ng mga Pilipina, ang galing ng Pilipino at ang ganda ng Pilipina at ang ano ba ang meron sa Pilipinas. So, happy ako and congratulations sa atin lahat. So, ito naman mga reynang to ay minahal talaga din natin, diba? So, yon. So, masaya yan. And then, of course, Mama Sam, bagong pasabog ni Althea, Mama Sam, anong masasabi mo? Oh my God. Oh my God. Si Althea, unstoppable na talaga. Nakita naman natin na talagang umaarangkada na siya buwan-buwan. So, talagang meron siyang mga pasabog. At ngayon nga, yung bagong photoshoot niya, Diyos ko, yung bagong photos na inirelease
release nila, sabi ko, grabe si Althea. Talagang she's ready. Ang ganda ng styling, ang ganda ng makeup, at talaga naman masasabi ko, grabe si Althea ha. So, sana handa din ang kanyang communication skills, handa din ang kanyang pasarela, performance level para sa supranational. Sa ngayon, masasabi ko, winner. Diba? So, winner ang ating pang supranational. Talagang lumalakas talaga yung laban ni Althea dahil sa ipinapakita niya lagi dito ngayon sa Miss Supranational Philippines na mga pasabog niya. Sabi ko nga, kung si Eco International nag-first runner-up, I think si Althea kaya niyang iusog pa yung laban niya na maging title holder dito sa supranational. So, grabe si Althea, ang ganda-ganda, promise. So, talagang destiny talaga ang magsasabi kung siya nga ba ang susunod na supranational. Pero yung beauty na meron siya, Diyos ko, parang, alam mo yun, nakikita ko sa kanya Antonia Forsyth. Ganon yung effort at beauty na meron itong si Althea. So, ngayon pa lang, congratulations Philippines. So, I'm so excited for the supranational na magaganap na sa July. So, malapit na, Diyos ko. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, binibining Nicole Cordobes. Tingin mo, Mama Sam, dapat ba siyang sumali sa Miss Universe Philippines? Alam mo, si Nicole Cordobes, isa to sa mga hinangaan ko noong lumaban siya sa sa Binibini Pilipinas noong 2016. Akala ko nga mag-Miss Universe Philippines siya. And then, why not? So, sana may chance siyang sumali. Sana maisipan niya, kasi yung ganda naman ni Nicole Cordobes, talaga yung galing. I think kakayanin niya maging Miss Universe Philippines. So, I hope, di ba? So, kung si Atisa manalo ay mananalo dito sa Miss Universe Philippines, sana ma-inspired itong si Nicole Cordobes na mag-join dito sa Miss Universe Philippines, kasi she's a first runner-up sa Miss Grand International, and then malay mo siya ang kauna-unahan na Grand to Universe rather, diba? So yun, so I'm so excited. Why not, no? Kasi meron siyang ganda, may height, and then makuda, plus talagang masasabi ko magaling ang isang Nicole Cordobes. So kailangan lang talaga ni Nicole train ng pasarela ng bonggang-bongga. Kasi yun yung problema sa kanya. Hindi siya magaling sa pasarela. Pero, pag nag-train yan, ay nako, complete package talaga ang lolo mo sa body, beauty, and brain. Bakit hindi? Diba? So, sana sumali si Nicole. And then, I'm so excited for her kung sasali siya. Diba? Kasi talagang grabe. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, Alexi Brooks, Cainta at Quezon Province ang possible na mag-top 3 dito sa Miss Universe. Para sa sumunod natin chika, Mama Sam, Cainta, Stacey Gabriel, Alexi Brooks ng Iloilo, and then of course Quezon Province. Tingin mo, Mama Sam, sila kaya ang matira sa dulo ng competition? To be honest, bakit hindi? Malakas ang Alexi, malakas ang Cainta, malakas ang Quezon Province. So, ako, hindi imposible. Kasi talagang may pinapakita silang galing, may pinapakita sila talagang lakas at tapang sa kompetisyon. Si Cainta, alam ko sa coronation night talagang may paandar at pasabog to. Kung nakikita natin sa mga laban niya doon sa mga swimsuit round at saka doon sa fashion show na ginawa sa Sultan Kudarat, and then ano pa ba sa national costume. So nakita natin kung gaano ba kalakas ang isang Stacey Gabriel sa competition. Beauty yung ino-offer talaga, namang masasabi ko, grabe. Sobrang ganda, sobrang panalo. And then of course, Alexi Brooks, talagang palaban, yung sincere talaga niya sa laban niya. I think may pinaghahandaan ding pasabog to, katulad ni Stacey sa darating na coronation night. Bakit hindi? Kung si Stacey nga dito palang pasabog na, di lalo na sa coronation. And then ganun din si Alexi. Si Alexi kasi parang feeling ko talagang
unstoppable sa competition na to at hindi siya magpapaawat ng ganun-ganun lang, di ba? So, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakayas para sa Iloilo. And then, of course, Atisa Manalo. So, si Atisa Manalo, nakita natin talagang puspusan na rin ang paghahanda niya, yung training niya sa kanyang pasarela, di ba? Lumalabas niya sa social media na talagang pinupush niya ng maigi yung sarili niya. And then either yung kanyang communication skills, hindi rin siya tumitigil sa pagte-training para lang masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines. So ayun yung mga bagong update natin kay Atisa na nakikita natin na talagang yung kanyang pasarela talagang ginagalingan niya na ng todo-todo kasi parang feeling ko magpapasabog talaga siya sa preliminary competition. And then of course nandoon din yung Q&A niya, talagang pinupokpok niya ng maigi. And then tingnan natin, malalaman natin kung ano ang resulta nito sa darating na May 22. So are you excited? Kasi ako sobrang excited na rin ako. And then yun, magkakaalaman na kung sino ang puputungan ng corona sa kanila. So ako, para sa akin yung tatlong kandidata to, yes, possible mag last two standing sa dulo ng competition. Pwedeng silang tatlo ang matira, di ba? Ayan, si Cainta, and then si Iloilo, and then of course si Quezon Province. Kasi malalakas naman sila, but syempre mas maganda na magdasal tayo para sa laban ng mga kandidatang to na sana makarating sila sa dulo ng competition. So yun yung hintayin natin. And then of course, keep going lang para sa mga kandidata. So support and pray. So para sa kanila. So yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo aabot nga ba sa dulo ng competition etong mga kandidata na nabanggit natin? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.